Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa tuwa, ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilia. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa lahat ng mga nasa balcony. Yan, meron pa rin tayo. Kaway naman po, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa lahat ng mga nasa orchestra. Meron pa din kahit papaano. Magandang gabi. Sa lahat ng mga nasa barangay, sa kanilang mga nasa tahanan at nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ika-anim na simbang gabi. Naka-anim na po ba kayo? Kapit, no? Kapit, hindi na ako mag-attendance, no? Alam nyo na kung nakailan na kayo. Pero sa mga hindi pa naman naka-anim, habol, okay lang yan. Ano po? Ang importante, makapagsimba bago ang Pasko. Nais kong simulan ng ating pagninilay sa isang kwento. At ang kwento ko sa gabing ito ay tungkol sa isang matandang mangingisda na ang pangalan ay Mateo. Minsan, si Mateo ay nangisda sa isang maliit na baryo kung saan ang pangingisda ay ang kinabubuhay ng lahat ng tao. Sa makatuwid, marami ang magagaling na mangingisda doon kasi yun ang kanilang kabuhayan. Samantala, itong si Mateo, kilala ng lahat, hindi sa kanyang magandang huli. Hindi sa dami ng isdang kanyang nahuhuli, kundi kilala si Mateo sa kanyang swerte. Dahil siya ay mayroong lucky coin. Meron siyang lucky coin sa bulsa tuwing siya'y papalaot. Minana ni Mateo ang maswerteng barya o lucky coin sa kanyang lolo na nagsabi na yun daw ang magdadala sa kanila ng swerte. Yung lucky coin na yon ang magbibigay sa kanyang pamilya ng swerte. Meron po ba kayong mga anting-anting dyan? Iluwa nyo na. Si Mateo, merong lucky coin. Isang gabi, siya'y pumalaot at hinagis ang kanyang lambat sa laot. Ngunit makalipas ang ilang oras, wala siyang nahuli. Nagsiuwian na ang lahat ng mangingisda sapagkat noong gabing yon, wala silang huli. Ngunit si Mateo naiwan sa laot, nanatili at naghintay habang hinihimas-himas ang maswerteng barya. Mag-uumaga na nang biglang may pumasok na malaking isda sa kanyang lambat. Isang malaking tuna. At yon ang pinakamalaking tuna na nahuli sa buong kasaysayan ng kanilang lugar. Kaya naman, manghang-mangha ang mga tao, inggit na inggit kay Mateo dahil sa kanyang tinatagong maswerteng barya. Dahil kumalat ang balita tungkol sa malaking huli, pinagplanuhan agawin kay Mateo ang maswerteng barya. Habang siya'y natutulog, pinasok ng isang mangangalakal
ang kanyang silid at kinuha ang kanyang barya. Kinabukasan, hinanap ni Mateo ang barya. Ngunit hindi niya nakatuon kasi siya sa barya, hindi sa lambat. Samantala, sa kabilang bangka, nakita nila si Mateo na hinihila ang lambat na punong-puno ng huli. Hinihila niya hanggang pangpang at nakita ito ng mga ngalakal na siya namang sinundan si Mateo. Nang makaharap ng mga ngalakal si Mateo, hinagis niya sa kanya ang maswerteng barya. Sinumbatan si Mateo at ang sabi, "Anong espiritu ang sumasapi sa iyo at nakahuli ka ng isda at kami hindi? Nasa akin ang iyong barya, ngunit wala akong isdang nakuha." Sinagot siya ni Mateo, "Walang maswerteng barya. Ang swerte ay gawa ng pagkakataon. Ang pagpapala ay mula sa Diyos na pinagsumikapan ng tao. Hindi ako maswerte. Pinagpala ako dahil pinagsumikapan kong makahuli." Kung gayon, ano itong barya? Tanong ng mga ngalakal. Paliwanag ni Mateo, "Hinihimas-himas ko yan para hindi mainip. Turo ng aking lolo, kapag naiinip at gusto ko ng sumuko, himasin ko ang barya para meron akong gawin habang nag-iintay." Tinanong ni Mateo ang mga ngalakal, "San ka ba nakatutok? Sa barya o sa pangingisda?" At napahiya ang mga ngalakal. Umalis at biglang nawala. Mga kapatid, ito po ang tinuturo sa atin ng kwento ng pagdalaw ni Maria sa kanyang pinsang si Elizabeth. Narito sa ating harapan ang imahe ni Maria na binibisita ang kanyang pinsang si Elizabeth. Ang tinuturo sa atin ng ating ebanghelyo ay ang pinagkaiba ng swerte sa pagpapala. Sino po ang gustong swertehin? Taas nga ang kamay. Bay, pwede naman, di ba? Sinong gustong pagpalain? Taas ang kamay. Oh, sabi nyo yan ha, ayaw nyo ng swerte ha? Pakinggan natin kung paano pinakilala si Maria ni Elizabeth. Ang sabi ni Elizabeth, "Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak." Ganito ipinakilala ni Elizabeth ang kanyang pinsang si Maria, nang minsang dumalaw ito sa kanya. Naggagalaw ang sanggol sa sinapupunan ni Elizabeth at napuspos ng Espiritu Santo nang batiin siya ni Maria. Ano bang meron si Maria para maghatid ng kakaibang galak? Kung babalikan natin ang kwento, si Maria, isang araw, binisita ng Anghel Gabriel. Kailan yung kwentong yon? Hello? Kailan? Kahapon. Sa bagay, no? Hindi pa naman kayo naka-anim, di ba? Pang-una pa lang, no? Kahapon na kwento, no? Yung dinalaw. Inilahad ng Anghel Gabriel ang plano ng Diyos. Bagamat madaming tanong at naglumihanan si Maria. Tinanong niya ang anghel, paano mangyayari yon? Maraming tanong, naguluhan, pero sa huli, sinunod ni Maria ang plano ng Diyos. Kaya naman, noong panahong binisita ni Maria si Elizabeth, dala niya sa kanyang sinapupunan ang Diyos. Dala sa sinapupunan ang Diyos.
ito ang taglay ni Maria. Taglay niya ang Diyos. Kung kaya't nasabi ni Elizabeth, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, sapagkat taglay niya ang Diyos. Ito ang ating pagninilayan kung paano maging pinagpala. Minsan o madalas na pagpapareho natin ang pagpapala sa swerte. Magkaiba po ito dahil ang pagpapala sa Ingles ay blessed. Samantalang ang swerte ay luck. Kung titignan sa diksyonaryo, ang ibig sabihin ng luck o swerte ay success or failure apparently brought by chance rather than through own action. Malinaw. Sinasabi na ang swerte ay hindi gawa ng isang pagkilos. Nanalo ka sa loto, kaya swerte ka. 'Di ba? Oo, ikaw ang tumaya, pero hindi galing sa iyo ang pagkilos. Dahil hindi lahat ng tumaya nanalo. Hindi lahat ng tumaya sinuwerte. Ang swerte ay galing sa isang chance, isang pagkakataon. Samantala, ang pagpapala sa Ingles ay blessed. Ibig sabihin, to make holy. Gawing banal. Malinaw na ang pagiging mapalad ay pagiging banal. Uulitin ko po, ang pagiging mapalad ay pagiging banal. Para maging banal, dapat sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ayun, malinaw. Malinaw ang pagpapakilala sa atin ni Elizabeth tungkol kay Maria. Siya'y pinagpala dahil ginawa niyang banal ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsunod at pagtupad sa kalooban ng Diyos. Marami sa atin mas naghahanap ng swerte o umaasa sa swerte. Dahil pakiramdam natin, ito ang magpapakumpleto o magpapasaya sa ating buhay. Kaya nga, ang haba-haba ng pila sa loto. Dahil umaasa sa swerte. Yung iba, nagpapahula dahil gusto malaman kung suswertehin. Alam niyo po, nung ako'y na-assign sa Quiapo, yung aking kwarto, sa gilid noon, tuwing Biyernes na lang, ginawa ng Diyos. Nagigising ako 4:00 ng madaling araw. Dahil may sumisigaw. Ang sinisigaw, pampaswerte, pampaswerte. Halos 5 taon ako sa Quiapo. Tuwing Biyernes, sumisigaw yung tindera sa labas ng pampaswerte. Sabi ko, ba't di niya kaya bilhin yung paninda niya? No? Para swertehin siya, para hindi ko na siya naririnig doon. No? Pero ang nakakatawa, may naniniwalang tao. No? Nagtitinda ng pampaswerte, pero siya hindi sinuswerte. Ano ka? Sinuswerte? Tingnan mo nga naman, no? Ganyan tayo. Kaya nga ngayong bagong taon, anong bibilhin mo? Bilog-bilog, pampaswerte, di ba? Kasi umaasa sa swerte. Iyon ang tingin nating magpapakumpleto ng ating taon. Kaya nga kahit walang handa, basta may bilog-bilog sa mesa, kumpleto ang handa. Swerte, no? Ganyan no? Huwag mong iasa sa swerte. Kasi kung iasa mo sa swerte, pagkakataon lang ang magbibigay sa'yo. Pero tingnan mo si Maria, hindi maswerte ang kanyang buhay, puro paghihirap.
puro pasakit at puro sakit, pero nakapaghatid ng galak. Hindi marangya ang kanyang buhay. Kung tutuusin, puro hirap. Di ba sa huli, pinatay ang kanyang anak? Anong maswerte doon? Pero, bakit siya nakapaghatid ng galak? Dahil ginawa niyang banal ang sarili. Kung kaya't hindi swerte ang kanyang natamo, kundi pagpapala. Mga kapatid, itong mas kailangan natin sa buhay. Hindi ang pagiging maswerte, kundi pagiging mapalad. Dahil ang pagiging maswerte, material ang tinatanggap. Kaya kapag naubos ang material, wala nang swerte. Pero ang pagiging mapalad, biyaya ng Diyos ang tinatanggap. Kaya wala itong katapusan at ang hatid sa tao ay galak. Ngayong darating na Pasko, sa halip na swerte ang hilingin, biyaya ang hingin. Sa halip na gustuhing maging maswerte, hangarin maging mapalad. Dahil wala tayong kontrol sa swerte. Pero sa pagiging mapalad, meron. Kung tutuparin natin ang kagustuhan ng Diyos at gagawin nating banal ang ating sarili. Anong mas gusto mo? Maswerte o mapalad? Nasa iyong kamay ang pagpili. Amen? Amen.